Sa pagsapit ng gabi, may matang nakamasid. Tigbalang sa dilim, humabol sa paligid. Kapre sa punong kahoy, usok ang bumabalot. Maligno sa anino, lihim na sumasagot. Mga kwento ng lagim, di mo kayang itanggi. Dilim ng alaala, ligtas ka ba ngayong gabi? Kilabot Pinoy Horror Story. Mga hiwagang sa dilim, bumabalik. Kilabot Pinoy Horror Story. Ligtas ka ba o sa takot ka matitigatig? Serye FM. Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang R. Matagal na po akong tagapakinig ng Kilabot Pinoy Horror Stories. Madalas ko kayong pakinggan tuwing gabi habang naglilinis ako ng bahay o hindi naman kaya ay bago ako matulog. Pero sa tuwing naririnig ko ang mga kwento ninyo, bumabalik sa isipan ko ang mga karanasang matagal ko nang gustong kalimutan. Hindi ito kathang isip, Kuya Totoy. Ito ay nangyari sa amin, sa mismong bayan namin, sa Bungao, Tawi-Tawi. Lumaki ako sa baryo sa Pasiagan, malapit sa dagat. Sa umaga ay puro huni ng manok at halakakan ng mga bata. Sa gabi naman ay tanging alon at hampas ng hangin sa mga nipa ang inyong maririnig. Walang kuryente noon sa amin. Gasera at kandila lang ang aming nagsisilbing liwanag. Kaya kapag lumubog na ang araw, parang natutulog din ang buong baryo namin. Ang mga matatanda ay laging nagpapaalala ng kapag sobrang tahimik na, huwag kayong lalabas mag-isa. Sabi nila, may mga nilalang daw na dumaraan kapag natigil ang mga tunog ng hayop. Hindi ako naniniwala noon hanggang sa mangyari ang gabing iyon. Pumanaw ang pinakamatandang babae sa aming baryo. Siya, si Lola Sabe. Siya ang tinuturing na albularyo. Maraming alam sa mga dasal at halamang gamot. Nang lamayan na siya ay halos lahat dumalo. Ang kabaong ay nasa gitna ng bahay na gawa sa kahoy. Nakataas sa malaking poste. Sa ilalim ay may 3 asong nakatali. Dumating ako ng mga alas 8 ng gabi kasama ang kaibigan kong si Junjun, apo ni Lola Sabe. Masaya pa noon, may mga nagkekwentuhan, may nagkakape, may naglalaro ng baraha. Pero pagsapit ng alas 11 ng gabi, biglang lumamig ang hangin. Tahimik. Pati mga aso ay sabay-sabay na tumigil sa pagtahol.
Mula sa malayo ay may narinig kaming ugong. Mahina lang sa una. Parang hampas ng hangin. Pero habang tumatagal, lumalakas at nararamdaman namin palapit ito sa amin. Sabi ni Junjun, baka bangkang dumarating daw. Pero sabi ni Lolo Doro, hindi yan bangka. Yan ang huni ng berbalang. Huwag kayong kikilos. Ang berbalang, sabi ng matatanda, ay kaluluwang humihiwalay sa katawan para kumain ng kaluluwa ng iba. Lumalabas sila kapag may patay para agawin ang kaluluwa bago ito malibing. Nang marinig kong muli ang ugong ay naramdaman kong parang may humahaplos na malamig sa batok ko. Napatigil ang lahat. Ang gasera ay biglang kumurap tapos tuluyan itong namatay. Ang tanging liwanag na lang ay ang isang kandila sa tabi ng kabaong ni Lola Sabi. Takpan niyo ang patay! Sigaw ng isa. Habang dinadampot ko ang kumot ay napansin kong gumalaw ang daliri ni Lola Sabi. Dahan-dahang parang may gustong abutin. Napalunok ako. Jun, nakita mo? Tumango siya at nanginginig din. Pagkasabi ko pa lang ay may malakas na kalabog sa bubong. Umuga ang bahay. Ang mga aso sa ilalim ay nagwawala. Narinig namin kumakaskas ang mga kuko sa pawid. Paikot-ikot. Tapos isang pagaspas ng pakpak ang aming narinig. Ang hangin ay biglang naging mabigat. Amoy nabubulok na karne. Pag-angat ko ng tingin ay may nakita akong anino sa kisame. At sa siwang ng bubong ay may dumungaw. Dalawang pulang mata, tila ba nagliliyab sa gabi. Mula roon ay dahan-dahang bumaba ang nilalang. Hindi ko makakalimutan ang sandaling ito, Kuya Totoy. Nakita ko siya ng harap-harapan. Ang balat niya ay kulay abo, parang abo ng uling. Payat na parang walang laman kundi balat buto lang talaga. Mahaba ang liig at bawat hinga parang may kalansing ng bakal. May pakpak siya. Balat na parang paniki pero mas malapad. May butas-butas. At sa bawat galaw niya ay narinig ko yung tunog na hindi tunog ng tao. Hindi rin hayop. Parang tunog na nanggagaling sa ikabuturan ng lupa. Nakasabit siya, baliktad, sa kisame at tumitig ito sa amin. Sa ilaw ng kandila ay nakita ko ng malinaw ang mukha niya. Parang mukha ng tao, pero ang bibig ay sobrang lawak. Halos hatiin ang pisngi nito. Sa loob ay walang dila kundi itim na butas na parang humihigop ng hangin. Hindi ako makagalaw. Parang napako ang paa ko sa sahig. Si Junjun ay umiiyak na,
Yakap-yakap ang sarili niya. "Lolo Doro!" sigaw ko. Agad na itinaas ni Lolo Doro ang kanyang agimat. Isang maliit na bote ng perlas. "Umalis ka, perbalang! Hindi ka nababagay dito!" Biglang lumiwanag ang bote. Parang may liwanag na galing sa loob nito. Sumigaw ang nilalang. Isang tunog na parang sabay-sabay na iyak ng sanggol at daing ng matanda. Lumipad siya pataas at sa lakas ng hangin, halos matumba kami. Pagkatapos ay bigla siyang nawala. Tahimik. Tanging paghinga ang aming maririnig. Sa kisame ay naiwan ang 3 marka ng kamay. Mahahabang daliri. Nakabaon sa kahoy. Kinabukasan ay natagpuan naming may marka sa dibdib ni Lola Sabe. Bilog. Parang paso. Sabi nila baka kagat ng lamok. Pero sabi ni Lolo Doro, "Hindi kagat yan. Yan ang tanda na gustong kunin ng perbalang ang kaluluwa ni Sabe." Iyon ang huling lamay na pinuntahan ko sa buhay ko. Mula noon, tuwing gabi, naririnig ko pa rin minsan ang mahina at pamilyar na ugong. Parang tinatawag ako. Lumipas ang ilang taon ay lumipat ako sa Zamboanga at doon ako nagtrabaho at nagkapamilya. Akala ko ay nalimot ko na ang lahat, pero minsan habang natutulog ako, bigla akong nagising sa gitna ng gabi. Tahimik sa paligid, pero sa labas ng bintana ay minarinig akong pamilyar na tunog. Mahina lang. Nang tumingin ako ay may anino sa labas. 2 pulang bilugang mata ang nakatitig sa akin. Nagsindi ako ng ilaw. Nawala ito. Pero sa dingding, may basang bakas ng kamay. Mahaba ang daliri. Baliktad ang direksyon nito. Nang pumanaw si Lolo Doro ay bumalik ako sa bungaw. Tahimik pa rin ang baryo. Ang bahay ni Lola Sabe ay nakatayo pa, pero halos gumuho na sa sobrang kalumaan nito. Pumasok ako, dala ang kandila. Amoy alikabok, amoy alat ng dagat. At habang naglalakad ako sa loob ay biglang lumamig ang hangin. Pagtingala ko sa kisame, may butas. At mula roon, Kuya Totoy, may 2 mga pulang mata ang nakatitig sa akin. Napabaling ako ng tingin sa isang bote na pamilyar sa akin na nasa ibabaw ng lamesa. Ito ang boteng ginagamit ni Lolo Doro noon. Kinuha ko ito, sabay takbo palabas ng bahay. Pero bago pa man ako makalabas ng pinto ay biglang bumaksak sa harapan ko ang nilalang. Mas malaki, mas maitim at ngayon ay nakatingin ito ng direkta sa akin. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Napaatras ako at napasandal sa dingging. Tapos bigla ko naalala ang bote sa bulsa ko.
yung bote ni Lolo Doro. Hawak ko ito. Nanginginig ako pero sinubukan kong gawin ang nakita ko noon. Itinaas ko sa hangin, sabay sabing, "Umalis ka! Umalis ka! Umalis ka!" Walang nangyari. Mas lumapit siya at naririnig ko na yung paghinga niya. Mabigat, parang humihigop ng hangin mula sa dibdib ko. Hanggang sa napasigaw ako, "Sa ngalan ng Diyos, lumayas ka! Lumayas ka!" At doon ay biglang nagliwanag ang bote. Mas maliwanag pa ito sa dati. Ang liwanag ay halos umabot sa labas. Tumama ito sa nilalang. Napaatras siya at sumigaw ng napakalakas. At sa harap ko mismo ay parang natunaw sa hangin. Dala ng matinding nerbiyos at kilabot, ako ay hinimatay noong mga sandaling iyon. Pagmulat ko ay ako na lang mag-isa. Wala na ang nilalang. Pero sa sahig ay may naiwang 3 abo na marka ng kanyang mga kamay. Kinabukasan ay umalis na ako ng tawi-tawi. Hanggang ngayon, Kuya Totoy, ay dala ko pa rin yung bote ni Lolo Doro. May bitak pa rin ito, pero sa tuwing naririnig ko ang pamilyar na tunog, inilalabas ko lang ito at biglang nawawala na ang nilalang na iyon. Naaalala ko pa noon ang sabi ni Lolo Doro, "Ang perbalang ay hindi basta umaalis. Pero kung matindi ang iyong pananampalataya, hindi siya mananalo sa'yo." Kaya tuwing gabi, bago matulog, sinisindihan ko ang gasera. Hinahaplos ko ang bote at nagdarasal ako. Kasi alam ko, hindi ako nakaligtas dahil sa tapang. Nakaligtas ako dahil meron akong Diyos na handang umalalay sa akin. Kaya sa mga nakikinig sa inyo ngayon, Kuya Totoy, kung sakaling marinig nyo minsan ng mahinang ugong sa labas ng bahay nyo, huwag kayong lumingon, huwag kayong sumilip, dahil baka hindi hangin iyon. Baka berbalang pala iyon. At kapag naramdaman mong may malamig na hininga sa batok mo habang natutulog ka, magdasal ka kaagad. Dahil minsan, Kuya Totoy, hindi mo kailangan makita para maniwala ka. Sapat na yung marinig mo lang ang huni sa itaas ng bahay. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Kuya Totoy. Muli, ito po si R. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga repakol! Paalam!